Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Dito sa ating paghimay ng impormasyon, gusto nating gawing mas simple at mas madaling intindihin ang mga medyo seryosong paksa. Alam natin kung gaano kabigat ang sakripisyo ninyo. Yung malayo sa pamilya, yung nagtatrabaho ng walang pagod bilang isang OFW, saludo kami dyan. Pero ang malaking tanong na gusto nating sagutin ngayon, paano ba natin tuluyang puputulin yung nakakapagod na cycle ng paycheck to paycheck? Paano natin masisigurado na yung pinangpawisan mo ay nagiging totoong ipon? Ang mismong blueprint ninyo tungkol sa kalayaang pinansyal. Okay, let's dive right into this. Ito ang ating magiging roadmap. Una, yung pag-uuna sa sarili o pay yourself first. Susundan natin ng OFW Budget Blueprint. Tapos kung paano i-automate ang inyong savings. Titignan din natin ang inyong mga layunin sa pag-iipon, ang timeline ng tagumpay, at syempre ang proteksyon sa utang at scams. Simulan natin sa unang step. Bayaran muna ang sarili. Ang gintong panuntunan sa pag-iipon. Alam kong marami sa inyo makaka-relate dito Matapos ang isang buwang kayod kalabaw, nagpadala ka ng pera sa Pilipinas, nagbayad ka ng bills, tapos pagtingin mo sa wallet mo, wala na. Zero balance. Isang napakasakit na reality, di ba? Bakit ka nga ba nagpapakahirap kung sa huli, kahit barya walang natitira para sa sarili mo? At dyan mismo papasok ang pinakamahalagang mindset shift na kailangan natin. Sabi nga dito, unahin ang ipon bago ang gastos. Huwag iipon ang natira pagkatapos gumastos. Ito yung tinatawag nating pay yourself first. Bago mo pa man ipadala yung buong sahod mo pabalik ng Pilipinas at bago ka bumili ng kung ano-anong bagay, bayaran mo muna yung sarili mo bilang pabuya sa hard work mo. Ito talaga ang pinakamatibay na paraan para masiguradong may naiipon ka bago pa maubos ang pera. Ngayon, baka sabihin nyo, madaling sabihin, pero paano ko naman gagawin yan kung kulang pa nga pambayad ng utang? That brings us to Section 2, ang OFW Budget Blueprint. Ito yung mathematical na landas ninyo patungo sa kalayaan. Balansehin ang padala, ang utang at ang personal na ipon. Maniwala kayo, ganap na posible ito kung may konkreto kayong plano. At this brilliantly illustrates kung paano hahatiin yung kita ninyo sa isang napakalinaw na formula. Parang naghihiwa lang tayo ng pie dito. Tingnan nyo, 33% o 33% ng pera mo mapupunta sa ipon. Kapantay niya yung remittance o padala na 33% din. Tapos, 17% para sa pagbabayad ng utang, 10% para sa ikapo o donasyon, at 7% para sa mga wants o personal na gusto mo. O diba? Lahat may espasyo. Wala kang isasakripisyo ng buo. To put that into perspective, ilapat natin sa eksaktong numero. Let's say, 30,000 pesos ang budget mo. Paano to lalabas? 10,000 padala sa pamilya. 5,000 pambayad sa utang, 3,000 para sa donasyon at 2,000 para sa mga wants mo. At ang pinaka-exciting part, mayroon kang buong 10,000 piso, yung pinagsamang budget para sa savings. Pinapatunayan nito na highly achievable ang blueprint. Hindi mo kailangang hintuin ng padala para lang makapag-ipon. Kailangan mo lang talaga itong i-budget ng tama. Okay, let's move to Section 3. I-automate ang iyong savings. Kasi aminin natin, ang plano ay plano lang hanggat hindi natin inaaksyonan. At napakadaling matukso na gumastos kapag hawak mo na yung pera o kapag nakikita mo yung balanse sa ATM mo. So paano natin tatanggalin yung tukso? 2 simpleng steps lang. Step 1, mag-transfer online. Napakadali na nito ngayon, ilang clicks lang sa phone. Step 2, ilagay yung pera sa isang automatic savings account. I-set up mo yung bangko mo na tuwing payday, bago mo pa man makita yung pera, boom, nakatransfer na agad sa savings account mo. Out of sight, out of mind. Bago ka pa mag-isip kung anong bibilhin, nakatabi na agad yung ipon mo. Next up, pang-4, mga layunin sa pag-iipon. Target lock tayo sa 220,000 pesos. Alam nyo, ang pag-iipon ng walang malinaw na dahilan, napakadaling i-give up. Kailangan mo ng matinding why. Now, what's really interesting about this is kung paano natin hinahati yung nakakaulang 220,000 pesos. Kapag tinitignan mo siya ng buo, parang imposible. Pero dito, bawat peso may pangalan. 50,000 pesos para sa emergency fund. Ito yung literal na safety net mo. 50,000 para sa edukasyon. 100,000 para sa pagpapagawa o house improvement. At syempre, yung 20,000 para sa bakasyon at pasalubong kapag umuwi ka. Kapag hinati-hati mo sa ganitong buckets, biglang nagiging malinaw at doable yung misyon mo, di ba? At dahil dyan, mapapaisip ka talaga, gaano ba katagal bago ko makuha yan? Section 5, ang timeline ng tagumpay.
Gusto kong ma-excite kayo dito dahil mas mabilis maabot ang financial freedom kaysa sa inaakala nyo. Tingnan nyo itong comparison na to. Kung mag-iipon ka ng 7,000 pesos bawat buwan, it will take you 32 months, mga 2.5 taon, para maabot yung 220,000 pesos. Pero wait, kung kaya mong itaas ng konti at gawin 10,000 pesos bawat buwan ng ipon mo, haabutin ka na lang ng 22 months. Wala pa yung 2 taon. Nakita nyo yung epekto? Yung konting sakripisyo na idinagdag mo monthly literally saves you almost a year of waiting. Kaya talagang mapapastart ka na agad. Pero syempre, walang saysay ang lahat ng ipon na yan kung mananakaw lang o mauubos. Pang-anim at huling bahagi natin, proteksyon sa utang at scams. Ang pagbuo ng yaman ay half the battle. Yung pagbabantay dito, yun ang next level. Pakinggan ninyo itong mabigat na quote mula sa Proverbs. Ang mayaman ay namumuno sa mahirap at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Grabe, di ba? Ito ay isang seryosong babala. Ang utang ay literal na pagnanakaw sa sarili mong kalayaan. Kapag baon ka sa utang, yung pinaghirapan mo sa abroad, hindi para sa pamilya mo, napupunta yan sa pagpapayaman ng ibang tao. So, the crucial point is, kailangan nating maging matalino. Paano? Una, iwasan ang kahit anong get-rich-quick schemes. Kapag masyadong maganda pakinggan at parang magic yung kita, no way, scam yan for sure. Pangalawa, stick to regular savings at lehitimong investments. Walang shortcut, okay? At pangatlo, ito talaga, surround yourself with people who share your values. Kung ang mga kasama mo ay puro gastos at gimmick ang inaatupag, mapapagastos ka rin. Pero kung ang barkada mo ay nakafocus sa pag-iipon, hihilahin ka nila pataas. Which brings us to our final thought. Sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Napakatotoo niyan. Yung mga taong nakapaligid sa iyo ngayon, sila yung huhubog sa kinabukasan mo. So after breaking down all these tips, from the budget blueprint to automating savings hanggang sa pag-iwas sa utang, I want to leave you with a question. Sino ang kasama mo sa financial journey na ito at ano ang pinakaunang hakbang na gagawin mo mismo ngayon din? Hawak mo na ang blueprint, ikaw na lang ang kulang. Maraming salamat sa inyong oras at hanggang sa susunod nating paghimay ng impormasyon.